Welcome back mga ka-TV. Ang video na tatalakayin natin ngayon ay ang chapter 12 ng May Status as an Assassin Obviously Exceeds the Heroes, at kung bago ka lang sa channel ko ay huwag mahiyang mag-like, subscribe o follow at i-click ang notification bell para ma-notify ka sa susunod na video. Paalala, ang video na tatalakayin natin ngayon ay maaaring mag-iba mula sa ilalabas na anime. Hindi ko inaangkin ang mga drawing o anumang materyales na ipapakita. Ang layunin ko ay magpakita ng suporta at magbigay ng impormasyon tungkol dito. Ang lahat ng kredito ay nananatili sa mga orihinal na may-ari. Maraming salamat. Matapos matagumpay na makabuo ni Akira ng kontrata ng familiar kay Knight, ang dating makapangyarihang tagapangalaga ng labirinto, naramdaman niya ang kakaibang pakiramdam ng tagumpay at kaginhawahan. Ngunit bago pa man niya tuluyang maunawaan ang nangyari, napansin ni Amelia ang isang kakaibang liwanag na unti-unting sumusulpot sa lupa malapit sa kanila, isang malaking bilog na may kumikislap na mga rune at simbolo. Dahan-dahan itong kumikislap ng mahiwagang enerhiya na parang may sariling buhay. Isang labasan. Sigaw ni Amelia na gulat na gulat. Napalingon si Akira at nakita rin ang bilog. Hindi ito tulad ng mga hagdang bato o pintuang nakita nila dati, ibang-iba ito, mas misteryoso at tila sinaunang mahika. Hindi ito daan pataas o pababa, wika ni Akira habang pinagmasdan ang bilog. Ito ba ay bilog ng teleportasyon? Tumango si Amelia, puno ng pagkamangha. Ang sinumang pumasok dito ay madadala sa lugar na pinakamimithi ng kanyang puso. Napaisip si Akira. Ibig sabihin, sa lugar na gusto nilang puntahan? Pero paano kung sabay-sabay ang papasok? Ipinaliwanag ni Amelia na pipiliin ng bilog ang isang pinakamalakas na kagustuhan at dadalhin ang buong grupo sa lugar na yon. Habang iniisip iyon, napatingin si Akira sa bilog at tila may bumalik sa kanyang alaala. Naalala niya ang araw sa kanilang silid-aralan, noong unang beses na lumitaw ang kaparehong bilog at dinala silang lahat sa mundong ito. Kung pareho ito sa bilog na yon, bulong niya sa sarili, baka isa o ilan sa atin ang tunay na naghangad na makapunta sa ibang mundo. Isang taong sawa na sa karaniwan at nakaisip ng, gusto kong mapunta sa ibang mundo. Kahit saan, basta hindi dito. Alam niyang kahit sino, minsan man lang, ay nakaisip ng ganoon. Ngunit bago pa siya tuluyang lamunin ng pagninilay, tinapik siya ni Amelia sa balikat. Akira. Hoy, Akira. Mahina nitong tawag. Pagkatapos ay narinig niya ang malakas na pag-ugong ng tiyan ni Amelia. Napahinto si Akira, napangiti at napailing. Gutom ka na naman, ano? Sabi niya nang may bahagyang tawa, samantala, sa malayong lungsod ng Yamato, abala si Tsukasa at ang kanyang grupo sa masarap na hapunan sa loob ng isang tradisyonal na bahay-kainan. Kumakain sila ng maiinit na mangkok ng kanin na may sariwang pagkaing dagat. Ang sarap nito! Sigaw ni Daisuke habang nilalamon ang kanin. Pahingi pa po ng wasabi. Masiglang sabi ni Shiori sa naglilingkod. Hindi ako makapaniwala, kanin at tunay na seafood bowl. Sana manatili na lang tayo sa bansang ito. Napangiti si Yuki. Shiori-chan, sobra ka na sa anghang. Baka hindi mo na malasahan ang tuna. Nagtawanan silang lahat, nakaramdam ng bihirang kapayapaan, isang sandaling nakalimutan nila ang panganib ng mundong ito. Pagkatapos kumain, humarap si Tsukasa kina Asahina at Chuda. Pagkatapos natin kumain, samahan niyo ako. Gusto kong maghanap ng mga aklat sa lugar na ito. Mga aklat? Tanong ni Asahina. Tumango si Tsukasa. Kung hindi tayo makabili, pwede nating kausapin ang mga tao. Kulang pa ang alam natin tungkol sa mundong ito. Para tayong mga bulag. Naalala niyang kung hindi nila nakasalubong ang mabait na mga ngalakal sa kagubatan, hindi sana sila nakarating sa Yamato. Noon, kahit bawal kaming pumasok sa aklatan ng kastilyo, hindi ako nagtanong. Akala ko normal lang. Ang tanga ko pala. Tahimik silang lahat, napagtatanto kung gaano karami pa ang hindi nila alam. Kaunti lang ang dala nating pera. Dagdag ni Tsukasa. Ang kaalaman ang pinakaimportante ngayon. Napatingin si Asahina sa labas ng bintana. Kung pupunta tayo sa bayan, gusto ko ring maghanap ng bakas ni Akira. Pakiramdam ko may tsansa tayong magkita rito. Ang Yamato ay parang Japan. Kung narinig niya ito, sigurado akong dadalhin siya rito ng pagmamahal niya sa kanin. Napangiti si Tsukasa. Baka nga, sabi niya, ngunit sa isip niya, iba ang laman.
Gusto rin niyang makita si Akira, ngunit alam niyang hindi siya pwedeng maghintay. Ang bayani ay ako, bulong niya sa sarili. Hindi si Akira. Balak niyang umalis sa Yamato sa lalong madaling panahon at tumungo sa kontinente ng hari ng demonyo. Alam niyang tungkulin niya bilang bayani ang tapusin ang digmaan at ibalik silang lahat sa kanilang mundo, kahit hindi nila muling makita si Akira. Pagkatapos ng pagkain, naghiwa-hiwalay sila. Sina Shiori, Yuki, at Daisuke ay bumalik sa bahay pahingahan para tingnan ang kanilang mga labahin, habang sina Tsukasa, Asahina, at Chuda ay nagtungo sa bayan upang magtanong. Habang kumakain ulit ng kanin, tahimik na bulong ni Tsukasa, sana maayos ang pagkain ni Akira. Huwag sana siyang naghihirap mayon. Samantala, sa ilalim ng labirinto, si Akira ay nagluluto ng pagkain sa maliit na apoy habang nakaupo sina Amelia at Knight. So walang hagdan dito, pero may lumitaw na bilog ng teleportasyon, sabi ni Akira. Ibig bang sabihin nito, ang ika-80 palapag ang huli? Nag-inat si Knight at mumiti. Ayon sa kagustuhan ng labirinto, iyon nga. Binibigyan ka nito ng pahintulot na pumunta kahit saan mo gusto. 80 floors lang. Parang bitin. Pero kung ito ang wakas, ibig sabihin na kumpleto ko na ito, sagot ni Akira. Pero malayo pa ako sa level 100. Kailangan ko pang magsanay. Level 100? Tanong ni Knight. Ipinaliwanag ni Amelia, sinimulan ni Akira ang labirinto para umabot sa pinakamataas na antas. Iyon ang layunin na iniwan sa kanya ni Commander Saran. Biglang nagulat si Knight. Saran Mithrei. Kilala mo siya? Tanong ni Akira. Tumango si Knight. Matagal na. Kaya ka pala nandito dahil sa kanya. Sagot ni Akira. Iyon ang huling habilin niya. Ibig mong sabihin. Patay na siya. Tanong ni Knight. Pinatay siya, malamig na sagot ni Akira. Biglang bumigat ang paligid, bumalot ang kanyang matinding galit na halos ikasakal ni Amelia. Akira. Nasasaktan ako. Mahinang sabi ng dalaga. Napabalik si Akira, nagsorry kaagad. Tahimik siyang tinitigan ni Knight. Ang lakas ng presensya mo, Master. Ang iyong galit pa lang ay nakakabigla. Lampas ka na sa ordinaryong tao. Ngunit natawa si Akira. Sinasabi mo yan, pero hirap pa rin ako. Minsan, hindi tumatama ang espada ko, minsan nababasag pa. Tumawa si Knight. Siyempre. Lahat ng halimaw dito ay may resistensya sa pisikal na atake. Ano? Gulat ni Akira. Hindi mo alam? May mga halimaw na mahina sa mahika, gaya ng chimera, paliwanag ni Knight. Kung espada lang ang gamit mo, mahirap talaga. Sa mas malalim na palapag, kailangan mo ng mahika. Napakamot si Akira sa ulo. Ibig sabihin, hard mode pala to para sa mga swordsman. Nag-usisa si Amelia kung ganito rin sa ibang maze, at ipinaliwanag ni Knight na bawat labirinto ay may sariling katangian, ang iba ay kabaligtaran, kung saan walang silbi ang mahika. Gaya ng forest maze sa elf domain. Nagulat si Amelia bilang isang high elf, tahimik na napaisip si Akira. Kung gusto kong umabot sa level 100, kailangan kong maglakbay sa ibang kontinente at hamunin ang mga maze doon. Pagkatapos nilang kumain, nagpasalamat si Amelia ng masigla, Gochi Osama Deshita. Nagbago ng anyo si Knight, naging maliit na pusang itim at tumalon sa balikat ni Akira. Tumayo si Akira sa harap ng nagliliwanag na bilog, ang hangin ay puno ng mahiwagang enerhiya. Tila tumutugon ito sa kanyang isipan. Kung kaya nitong dalhin ako sa lugar na gusto ko, maaari ba akong makauwi? Pumasok sa isip niya ang mukha ng kanyang ina at kapatid. Ngunit pinigilan niya ang sarili. Hindi pa. Hindi pa ako tapos dito. May kailangan pa akong gawin sa mundong ito. Hindi pa ako babalik. Ngumiti si Amelia ng may pag-unawa. Ayos lang, Akira, wika niya. Huminga ng malalim si Akira, tumingin sa kanila at nagsabi, sige. Tara na. Sabay-sabay silang pumasok sa nagliliwanag na bilog, naglaho sa kislap ng liwanag, handa sa panibagong yugto ng kanilang pakikipagsapalaran, at dito nagtatapos ang Kabanata 12 ng may status, as an assassin obviously exceeds the hero. Gusto niyo ba ng chapter 13? Mag-comment na sa baba at maraming salamat.